Hindi sa atin ang mapagsamantala sa kahinaan ng iba, lalo na kung ito'y may kinalaman sa pamilya. Ngunit minsan ay nakakalimutan din nila na ang tadhana ay hindi palaging papabor sa kanila. Ikaw kabarangay, anong kahinaan mo ang ginamit ng ibang tao para saktan ka? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ako po si Ram, 46 years old na sa ngayon at dito na naninirahan sa Tarlac. Mahigit isang dekada na ako nagtatrabaho bilang land surveyor. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari lamang netong nakaraang taon. Hindi po ako umiinom ng alak pero meron po akong matinding bisyo. At yon ay ang pagsasabong. Nagsimula lang ako sa pagtutupada na may maliit na pamusta hanggang sa maging passion ko na ang pag-aalaga ng mga panabong na manok na nilalaban ko naman sa malalaking sabungan. Maswerte kasi ako sa sabong. Noong sunod-sunod ng naging panalo ko ay nagawa ko ng makabili ng pangarap kong sasakyan at nakabili na rin ako ng lupang ginawa kong manukan. Sobrang saya ko noong naramdaman ko na malayo na ako sa napakahirap na sitwasyon ko noon. At nang nakaluwag-luwag na ako sa buhay ay hinanap ko ang mga kapatid ko, Papa Dudut. Nagkawatak-watak kasi kami noong naglayas ako. Noong naglayas ako ay napadpad ako sa Maynila. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ko para makasurvive at mapanindigan na kaya kong mabuhay ng mag-isa. Nang matanggap ako bilang panadero sa isang malaking bakery ay natuwa sa akin yung mag-asawang may-ari kaya kinupkop nila ako at pinag-aral. Itinuring din nila ako bilang tunay na anak kahit na may mga anak na sila ng panahong yon. Ang kaso nung nakatapos na ako ng pag-aaral ay magkasunod naman silang pumanaw. Hindi ko na po idedetalye kung paano ko nahanap ang mga kapatid ko pero noong nagkita-kita na kami, hindi ako nagdalawang isip na tulungan din silang makabangon sa buhay kahit paunti-unti noong nakakaangat na ako. Kinuha ko ang kapatid kong si Ellie para pag-aralin dahil siya lamang ang nakita ko noon na porsigidong makatapos ng pag-aaral. Nang mabalita ng tatay ko na maganda na ang buhay ko ay gumawa siya ng paraan para makausap ako. Nakiusap siya na kung pwede ay kunin ko na lamang siyang tagabantay sa manukan ko para magkaroon siya ng trabaho. Kahit galit pa rin ako sa kanya ng mga panahong yon, ay pinagbigyan ko pa rin siya, Papa Dudut. Kung tama man o mali ang naging desisyon ko, ay hindi ko na yon inisipan noon, Papa Dudut. Kuya, sigurado ka ba na patitirahin mo si tatay dito sa bahay mo? Hinaan mo yung boses mo, baka marinig ka. Huwag kang mag-alala, hindi rin yan magtatagal dito. Paano mo naman nasabi, kuya? Kilalang kilala ko na siya. Wala siyang tiyaga sa trabaho kaya di rin magtatagal at uuwi na siya ng probinsya. Ilang beses na niyang ginawa yun dati. Saan ba siya nagtrabaho dati? Doon sa factory ni tita ng ube. Nagpakitang gilas lang nung una tapos umalis na. Nawala na ng ganang magtrabaho. Kaya pala pumayag ka na magtrabaho siya rito kahit na alam kong hindi pa kayo nagkakaayos. Ginusto niya yan eh. Kung tatagal siya, edi mabuti. Kung hindi, hindi ko nakasalanan yon. Simple lang naman gagawin niya. Hindi naman mabigat na gawain yung pagpapakain ng manok ah. Kung wala nga lang akong biglaang lakad, ako na rin yung gagawa para hindi na ako magbayad ng tao. Loko ka, kuya. Simple nga magpakain ng manok pero yung mga manok mo naman 100 piraso. Ang tatapang pa. Hayaan mo na. Kapag tumagal siya, baka sakaling magbago isip ko. Pwede naman akong kumuha ng ibang mag-aalaga ng mga manok kung makikita ko lang na kaya niyang patunayan yung sinabi niya magpapakatino siya rito. Nga pala, bahala ka na sa lulutuing ulam mamayang tanghali ah. Ako na lang magluluto ng para sa hapunan. Sige, kuya. Lapitan ko lang muna si tatay. May ibibilin ako bago umalis. O, yung puso mo ha, kalma lang. Oo na, alam ko naman.
Tay, napakain na ba lahat ng mga manok? Hindi pa. Marami pa pala yung nando sa dulo. Hindi mo naman sinabi na ganito pala kalawak tong manukan mo. Sana kumuha ka man lang ng makakatulong ko. Abay, kulang yung 1 oras sa pagpapakain pa lang ng mga manok mo. Paano kung papainumin ko pa? Yan kasi hirap sa inyo. Gusto nyo ng trabaho pero kapag nahirapan kayo, puro naman reklamo. Ram naman, matanda na ako. Akala ko ba pagbabantay mo lang ako rito? Kung magbabantay lang kayo rito, hindi ko na kayo siswelduhan kasi libre naman kayo ng tinitirhan at libre pagkain na rin. Eh sana sinabi mo man lang na napakarami mo palang manok dito. Ilan pa lang napapakain ko. Pagod na ako. Sabihin nyo na lang kung hindi nyo kayang gawin yung trabaho rito hanggat maaga pa para makakuha ko ng iba. O siya, sige na't papakainin ko na ibang manok. Wala naman akong magagawa. Bayaran lang naman ako rito eh. Kung yang inirereklamo nyo ay kumikilos na lang kayo, tapos na sana yung trabaho nyo. Akala ko pa naman, magiging maayos yung buhay ko kapag sumama ako sa'yo. Aalilain mo lang naman pala ako rito. Anong aalilain? E babayaran ko naman yung pagkatrabaho nyo. Tsaka sino bang nagpumilit na pumunta rito? Hindi ba't kayo rin naman? Gusto nyo yata aabotan na lang kayo ng pera eh. Makapagsalita ka parang napakataas mo na. Tandaan mo, walang anak na magiging matagumpay kung hindi dahil sa magulang. Asikasuhin nyo na lang yung mga manok para wala tayong problema. May lakad ako ngayon. May pagkain naman sa bahay, luto na yon. Kung di nyo gusto yung ulam, magluto na lang kayo. Tay, ayoko ng kalokohan ha. Hindi pwede alak dito kaya kung gusto nyong uminom, huwag na kayo magtrabaho sa manukan ko. Sus, o na, lumakad ka na kung aalis ka. Papa Dudut, kinakausap ko naman noon si tatay pero hindi ko pa rin siya lubusang napapatawad sa pagtakwil niya noon sa akin dahil lamang sa gusto kong makatapos ng pag-aaral. Pero hindi ko rin naman pwedeng itanggi na may malaking parte siya sa pagkatao ko. Pero kung tungkol sa kung ano ang naabot ko sa loob ng maraming taon, ang usapan ay wala siyang parte doon. Sariling sikap ko ang lahat. Pero mas minabuti kong hindi na lamang siya patulan sa salitang binitawan niya para hindi na lumalapa yung hindi namin pagkakaunawaan. Papadudot batid ko na madalas na nai-invalidate yung pakiramdam ng mga anak na may galit sa magulang. Pero sa kaso namin ng tatay ko ay masasabi kong hindi mababaw ang dahilan ng galit ko sa kanya. Hindi ko na lamang po idedetalye, masyado po kasing komplikado. Pero mas lalo pang nadagdagan ang galit ko sa kanya nung inatake ako sa puso na muntik nang tumapos sa buhay ko. Akala ko talaga noon ay mawawala na ako nang sabihin ng doktor na 10% na lamang ang chance na makasurvive ako sa isasagawang surgery sa akin. Kaya bago ko ipasok sa operating room ay ibinilin ko kay Ellie na kontakin si tatay para ipaalam ang kalagayan ko noon. Pero sa halip na mag-alala sa akin si tatay ay sinabi niya lamang noon na sana raw ay matuluyan na lamang ako at wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa akin. Sakalang iyon sinabi ni Ellie sa akin noong tapos na akong maoperahan at mabuti na ang kalagayan ko. Nang makarecover ako ay nagkaroon naman ako noon ng bagong karelasyon na si Mary Ann. Mas matanda siya ng 1 taon sa akin. Naging pasyente rin sa ospital ang tatay niya at nasa parehong ward lamang kami. Kaya kami nagkakilala. Hanggang sa kinuha ko na ang number niya at nauwi sa ligawan ng madalas naming pag-uusap. Hindi ko pa kasama si tatay nung niligawan ko siya. Nang magkaroon na kami ng relasyon ay nakumbinsi ko na rin siya na magsama na kami sa iisang bubong. Papa Dudut. Ang ganda mo naman ate. Buti sinama ka na ni kuya rito. Kala ko hindi ka na ipapakilala sa akin eh. Kwento lang kasi nakakarating sa akin. Naku, matagal na akong kinukumbinsi ng kuya mo na dito na tumira. Nabanggit niya nga na nauna lang daw ng ilang linggo yung tatay niyo. Nasan nga pala siya? Nandun sa kubo sa may manukan. Tambayan niya yon tuwing tanghali. Ilang taon ka na nga pala ate? Sure ako hindi kayo magkaedad ni kuya. Hindi talaga. Pero sa tingin mo, ilang taon na ako?
Feeling ko nasa mid-30s ka na. Tama ba? Ikaw talaga, masyado mo naman akong pinapabata. 46 na ako. Wow! Talaga? Grabe ha! Hindi halata! Te, anong sabon mo? Regular soap lang, ano ka ba? Kayang-kaya namang ma-achieve yung ganito basta malinis sa katawan at hindi palaging nagpupuyat. Ayun lang. Puyatera kasi ako eh. Bata ka pa naman, huwag ka masyadong magpaka-stress sa buhay. Ay, teka, ikaw ba may boyfriend na? Wala pa. Talaga? Hindi ka pa nagkaka-boyfriend kahit isang beses? Ate, hanggat hindi requirement sa buhay yung magka-boyfriend, mananatili akong unbothered. Goals muna bago jowa. Ayos yan. Kaya pala tuwang-tuwa sa'yo kuya mo eh. Good girl ka naman pala. Half-half. Minsan kasi, hindi rin kami nagkakasundo ni kuya. May time na napagdadabugan ko siya o kaya hindi kinakausap. Kapag mainit ulo niya, damay lahat, lalo na pag natalo siya sa sabong. Ay, grabe. Pero kahit ganun siya minsan, mas lamang pa rin yung pagiging mabait niya. Agree naman ako dyan. Lagi ka nga niya kinukwento sa akin eh. Pinagmamalaki ka kaya ng kuya mo. Kaso nga lang daw, ikaw rin yung nagmana ng ikli ng pasensya niya. Pareho daw kayong mainitin ng ulo. Si kuya talaga oh. Nilaglag na pala ako sa'yo. Ay, ate, baka nagugutom ka na. Upo ka na muna. Maghahanda lang ako ng pagkain. Ikaw ba nagluto? Hindi ate, si kuya talaga nagluluto ng pagkain namin kasi maraming bawal sa kanya. Assistant niya lang ako sa kusina. Buti hindi mo iniiwan kuya mo kahit pwede ka na mag-asawa dyan sa edad mo. Hanggat walang mabigat na dahilan para iwanan ko siya, dito lang ako. Alam mo naman yun si kuya? Feeling strong lagi kahit kailangan naman talaga niya ng kasama. Pero ngayon nandito ka na, makakatakas na ako paminsan-minsan. Aba, mukhang close na kayong dalawa. Pinag-uusapan niyo ba ako? Wala lang kaming alak dito kuya, pero kanina ka pa namin ginagawang pulutan. Ay, kayo talaga. Ano mahal? Ayos ka lang ba rito? Hindi na ba magbabago yung desisyon mong dito na rin tumira sa bahay ko? Hindi na, mahal. Okay na okay ako rito. Lalo na andito naman si Ellie. May makakakwentuhan ako kapag wala ka. Si Ellie makakakwentuhan mo? Nako, good luck sa'yo mahal. Bihira lang dumaldal yan. Biruin mo, kaming dalawa na nga lang yung magkasama dito noon pero bihira pa kami magkausap sa sobrang tahimik niyan. Kung may nagpapakita lang sanang multo dito, sila na lang kinausap ko. Huwag ka maniwala ate, sinacharot ka lang ni kuya. Hay nako, nagbardagulan pa kayong magkapatid. Ang mabuti pa kumain na tayo. Sa susunod, ako naman yung magluluto para sa inyo. Papadudot mula nang dumating si Mary Ann sa bahay ay medyo nabawasan na yung tensyon sa pagitan namin ni tatay. Siya kasi ang gumagawa ng paraan para magkausap kami ng tatay ko. Lalo na kapag sabay-sabay kaming kumakain. Napansin ko rin noon na mabilis lamang silang nagkasundo. Hindi naman nakapagtataka yon dahil marunong makisama si Mary Ann. Isa pa ay malambot ang puso niya sa mga matatanda kagaya ni tatay. Kalauna naman ay naging okay na rin kami ng tatay ko. Kumuha na ako noon ang makakatulong niya sa manukan para siya na lamang ang magbabantay. Marunong kasi siya pagdating sa mga manok kaya ipinagkakatiwala ko rin noon sa kanya, pati yung pagkukondisyon ng mga ilalaban ko sa sabong. Ang kaso, mag-iisang buwan na sana sa bahay si tatay nang bigla na lamang siyang nawala. Nag-alala kami noon dahil akala namin ay may masama nang nangyari sa kanya. Ni hindi man lang kasi siya nagsabi sa amin kung may pupuntahan siya. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang na bumalik na pala siya sa Ilocos. Hindi na ako nagulat nang malaman ko yon dahil nagawa na rin niya yon sa mga nauna niyang trabaho, papadudot. Pero ang nagpagulat noon sa akin ay noong nalaman ko na may iniwan pala siyang pamilya roon. Itinago ni tatay sa amin ang tungkol sa kinakasama niya at sa 5 nilang anak. Ang masaklap pa noon. 5 taon pa lang ang panganay nila kaya hirap na hirap sa pag-aalaga ng mga bata ang kinakasama niya, papadudot. Gusto kong magalit kay tatay
Pero hindi ko naman napigilang makaramdam ng awa sa mga anak nila. Kahit kasi pagbalik-balik ta rin pa ang mundo, ay kadugo ko pa rin sila. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagpadala ako ng pera noon para sa mga kapatid ko sa ama. Ipinadaan ko yon sa kapatid ko na naroon lamang din sa Ilocos. Ang problema, noong hindi na ako nakapagbibigay ay nagdemand na ng pera si tatay. Nagalit siya sa akin at ipinamukhang dapat ko ring tulungan ang mga kapatid ko sa kanya. Pero imbis na magbigay ay huminto na ako sa pagpapadala ng pera para matuto silang dumiskarte kung paano bubuhayin ang pamilya nila. Aminin ko na inilihim ko kay Mary Ann ang tungkol doon. Ayaw ko kasing madamay pa siya sa problemang dinadala ko noon. Kaya naman minabuti kong hindi na lamang sabihin sa kanya ang tungkol sa pamilya ni tatay. Ilang buwan lang mula nang huminto ako sa pagtulong sa kanila ay nabalitaan ko naman na isa sila sa mga nasalanta ng bagyo. At gaya ng inaasahan ko ay muling humingi ng tulong sa akin ang tatay ko. Umuwi ako ng Ilocos para makita ang sitwasyon nila, Papa Dudut. Inalok ko sila na doon na muna tumira sa bahay ko pero ayaw pumayag ng kinakasama ni tatay. Kaya ang ginawa ko noon ay hinanapan ko na lamang sila ng pansamantalang matutuluyan habang nasa proseso pa ang application nila para sa pabahay. Si tatay naman ay sinadya kong isama ulit sa Tarlac para bumalik sa pagtulong sa akin sa Manukan. Kumuha na ako noon ang makakatulong niya para hindi siya mabigatan sa gawain. Buwanan ko siyang sineswelduhan para may maipadala siya sa pamilya niya. Mahigpit ang usapan namin na hindi siya pwedeng basta-basta na lamang umuwi. Pero ang hindi niya alam ay ginawa ko talaga yon para mailayo siya ng pansamantala at hindi na madagdagan pa ang anak nila, Papa Dudut. Tay, kain na po tayo. Si Ram at Ellie nasaan? Si Ram po may pinuntahan lang. Baka mamaya lang andito na yon. Si Ellie naman mamaya pa raw po kakain. Busy pa sa trabaho. Work from home kasi. Kung ganun, tayong dalawa lang pala yung kakain. Naku, sayang. Dami mo pa naman yatang niluto at mukhang masasarap pa. Si tatay talaga ng bola pa. Aba, hindi ako nang bobola iha. Mula nga nung dumating ka rito palagi nang napaparami yung kain ko. Mukhang mananaba ako dahil sa'yo. Mabuti nga po yun kasi ang payat-payat nyo na. Kumain lang po kayo ng kumain. Kapag may gusto kayong ipaluto, sabihan nyo lang ako. Napakaswerte talaga sa'yo ng anak ko. Maswerte rin naman po ako sa kanya. Mabait si Ram sa responsableng kinakasama. Sana nga po magpakasal na kami Hindi ka ba nagsiselo sa mga katrabaho niyang isinasama niya rito minsan? May mga babae ron Ang totoo, nagsiselos din naman po talaga ako, pero trabaho naman yun Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na layuan niya yung mga katrabaho niya kasi nasa iisang team lang sila sa firm. Nako, kung ako sa'yo, babantayan ko siya. Lapitin ang mga babae si Ram. Baka magulat ka na lang, hindi na pala ikaw yung karelasyon niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala naman. Masyado lang kasing lapitin ang mga babae si Ram. Pero naikipaglapit din naman siya, kaya siya nilalandi. Si tatay talaga Friendly lang talaga si Ram. Wag na po nating pag-isipan ng masama yun. Hindi ko naman siya pinag-iisipan ng masama. Sinasabi ko lang sa iyo yung mga napapansin ko sa kanya. Anak ko si Ram. Hindi ko siya gustong sira sa ibang tao. Lalo na sa iyo na mapapangasawa niya. Buo ang tiwala ko sa anak niyo, tay. Kaya hindi basta-basta masisira yon. Wala ka na bang naging karelasyon bago si Ram? Meron po, sobrang tagal na. Mga 5 taon na po. Talaga? Natiis mo na hindi ka nadiligan sa loob ng 5 taon? Oh, ayos ka lang? Ayos lang po ako. Nagulat lang ako sa tanong niyo. Mabuti nang diretsahan yung tanong. Pero wala naman sigurong masama ron, di ba? Karapatan ko rin namang kilalanin yung mapapangasawa ng anak ko. Hindi ko naman po minamasama yung tanong niyo.
Pasensya na tay, nabigla lang po talaga ako. Ayos lang. Pero ano nga bang sagot mo ron? Hindi po ba masyadong personal yun? So, ikaw naman. Tatay mo na rin naman ako kahit hindi pa kayo ikinakasal ni Ram. Wag niyo na pong alamin yun tay, kayo talaga. Kain na lang po tayo. Gusto ko lang naman malaman. Sa nakikita ko kasi sa'yo, mukhang matino ka namang babae. Pero malay ko ba, baka nasa loob ang kulo mo. Po? Kinikilatis lang kita ng mabuti. Ano nga palang trabaho mo? Sa ngayon po, wala na akong trabaho. Kasi pinag-resign ako ni Ram nung nagdesisyon siya na magsama na kami. Bakit? Ano bang trabaho mo dati? Teller po ako sa bangko. Matagal na po ako ron kaya naisip ko na okay lang din kung mag-resign na ako. Sabi po kasi ni Ram mas maganda kung magnenegosyo na lang kami. Nako, magnenegosyo kayo? Dapat tigilan muna ni Ram yung pagsasabong. Malas sa negosyo yung sugal. Marunong naman po humawak ng pera si Ram. Yun ang akala mo. Baka magulat ka na lang na wala na siyang pera pagdating ng araw. Kilala ko yung anak ko. Hindi ka dapat nagpapadikta sa kanya. Kung ganun, marami pa pala akong hindi alam tungkol kay Ram. Oo, kaya kung ako sa'yo, kilalanin mo muna siya ng mabuti bago kayo magpakasal. Kung may gusto kong malaman, magtanong ka lang sa akin. Marami akong alam. Sige po, buti na lang andyan kayo. Salamat tay ha, kahit di niyo ako anak, patas niyo akong tinatrato. Aba, syempre naman. Ang totoo nga niyan, kaya kong gawin kahit ano para sa'yo eh. Hay nako tay, mukhang sa inyo nagmana si Ram. Ganyan na ganyan din po yung linyahan niya. Pero mas magaling ako sa kanya. Magaling po saan? Magaling pumorma sa babae. Baka di mo alam, sa edad kong to, kaya ko pang bumingwit ng 30 anyos. Bah, lakas nyo taya. Ano bang sikreto nyo? Simple lang. Gayuma. Papadudot, kararating ko lamang noong araw na yon pero hindi ako natuloy sa pagpasok sa bahay dahil narinig kong nag-uusap sina Tatay at Mary Ann. Hindi ko nagustuhan ang mga narinig ko. Kilala ko ang tatay ko lalo na kung paano siya pumorma sa isang babae. Ayoko mang pag-isipan ng masama ang pakikipaglapit niya kay Mary Ann ay hindi ko mapigilan ang sarili ko. Noong buhay pa kasi si nanay, ako mismo ang nakahuli kay tatay na may kasamang ibang babae na hinahalik-halikan niya habang naglalakad sila sa tabing kalsada. At hindi yon ang unang beses na nang babae siya dahil mga kapitbahay na mismo namin ang nagsusumbong kay nanay. Tuwing nasa bahay ako ay hindi ko binibigyan ng pagkakataon na makapag-usap ng matagal sina Tatay at Mary Ann. Batid ko naman na malambot ang puso ng mapapangasawa ko sa mga kagaya ni Tatay pero hindi ko na nagugustuhan ang malisyosong tingin ng tatay ko sa kanya. May mga pagkakataon kasi na nahuhuli ko si Tatay na pinapanood si Mary Ann kapag nagwawalis at nakatungo. Medyo nakikitaan na kasi siya sa mga sinusuot niyang damit. Pinagsabihan ko naman siya noong una pero nakasanayan na talaga niya ang pagsusuot ng mga damit na bitin sa tela. Hinaya ko na lamang siya para hindi na kami mag-away pa. Pero isang araw papadudot ay hindi ko inaasahan ang isinumbong sa akin ng kapatid kong si Ellie. Nahuli niya raw si Tatay at Mary Ann na naghahalikan sa kusina noong araw na umalis ako para makipag-meeting sa mga katrabaho ko sa firm. Hindi ako naniwala noong una pero napag-isip-isip ko. Ni minsan ay hindi pa nagsinungaling sa akin ang kapatid ko at wala rin naman akong nakikitang dahilan para gawin niya yon sa akin. Kaya naman gumawa na lamang ako ng paraan para malaman kung totoo nga ba ang sinasabi ni Ellie, Papadudot. O ano, iniwan ka na naman ni Ram. May lakad daw siya. Mga lakad na ayaw kang isama. Hindi ka pa ba nagdududa?
Dati naman naiintindihan ko yung mga ganong lakad niya eh. Pero pagkatapos kong malaman yung mga kwento niyo tungkol sa mga babae niya, Siguro naman ngayon, gising ka na sa katotohanan. Hindi kayo bagay ng anak ko. Isang malaking siraulo yun. buti na lang nandyan ka para sa akin. Ginagawa mo lahat ng hindi kayang gawin ng anak mo. Pera lang naman yung kulang sa akin. Pero lahat, kaya kong gawin para sa'yo. Sana ikaw na lang yung naging mapera sa inyong dalawa. Pinapahirapan ka pa niya sa pagbabantay ng manukan. Dapat pinatatrabaho na lang niya sa iba eh. Sinabi mo pa. Dapat nga, nagpapahinga na lang ako ngayon. Pahila-hilata na lang. Pero hindi. Masyadong walang puso yung anak kong yon. Masyadong mayabang porket nakapagtapos ng pag-aaral. Kala mo pa kung sinong kagalang-galang sabongero naman. Hayaan na natin siya. Huwag na natin siyang pag-usapan. Bakit naman? Naiinis lang kasi ko lalo sa anak niyo. Sus, ikaw naman. Bakit kasi naaapektuhan ka pa sa mga pambabaliwala ni Ram nandito naman ako. Ako nang bahalang pumuno sa mga pagkukulang niya. Kung magpapatuloy itong namamagitan sa atin, hindi ba dapat hiwalayan ko na siya? Huwag muna. Napapakinabangan pa natin siya. Saka nag-iingat naman tayo Mas gusto mo ba na lagi na lang tayong kinakabahan tuwing may ginagawa tayo rito sa bahay? Paano kung makita tayo nung isa mo pang anak tapos magsumbong yun kay Ram? Napaka-loyal pa naman ni Ellie sa kuya niya. Subukan niya lang magsumbong. Dudugo yung uso niya sa kamao ko. Grabe ka naman. Hindi mo naman kailangang saktan si Ellie. Hindi yun matatakot sa akin kung hindi ko sasaktan. Hay nako, kumain na lang tayo. Ayoko nang sakitan na yan. Di na tama yung ganyan eh. Hindi mo kailangan maging mabait kay Ellie. Kapag nalaman mo na may relasyon tayo, kahit kausapin mo pa siya, makakarating pa rin yun kay Ram. Sa bagay, may punto ka. Sige, ikaw nang bahala kay Ellie. Basta labas ako sa gagawin mo sa kanya ha. Oo naman, hindi kita idadamay. Basta tandaan mo, kapag pwede na tayo magsama, wala na sila magiging lugar sa buhay natin. Kailan pa ba kasi mangyayari yun? Naiinip na ako. Konting tiis na lang. Sa ngayon, magpagamit ka na lang muna kay Ram para makumbinsi siya na mahal mo pa rin siya. O sige. Yan, ganyan yung gusto ko. Sunod agad. Nga pala, kapag aalis si Ram at matatagalan sa pagbalik, sabihan mo ko kagad. Miss ko nang makipaglabing-labing sa'yo. Ikaw talaga, masyado kang mahilig. Pero sige, sasabihan kita agad. Kunwari ka pa, ikaw rin naman. Kaya nga bagay tayo, hindi ba? Dami mong sinasabi. Kumain na lang kaya tayo. O sige. Nga pala, pwede ba akong magpamasahe mamayang gabi? Ha? Nandito na nun si Ram. Hintayin mo siyang makatulog. Tapos pumunta ka rin sa kubo mamaya. Sige, gagawa ko ng paraan mamaya para makatulog agad si Ram. Kung pwede nga lang sana, doon ka na rin matulog Alam mo namang hindi pa pwede. Baka mamaya mapatay tayo ni Ram kapag nahuli niya tayong magkasama. Eh di mas galingan pa natin sa pagtatago. Papadudot yun ang usapang narinig ng kapatid kong si Ellie. Pagkatapos noon ay nahuli pa niyang naghahalikan sina Tatay at Mary Ann. Iniisip ko pa lang na may namamagitan sa kanilang dalawa ay halos masuka na ako sa pandidiri sa kanila. Pero higit sa lahat ay galit ang nararamdaman ko para sa kanilang dalawa, Papadudot. Tinulungan ko si Tatay pati ang pamilya niya pero hindi ko akalain na siya rin pala ang ahas na tutuklaw sa akin. At si Mary Ann, akala ko pa naman noon ay matino siyang babae pero madali rin naman palang makuha ng iba. Masakit yon para sa akin, Papadudot. Dahil habang magkarelasyon kami ni Mary Ann, minsan ay hindi ako nagkaroon ng ibang babae. Kahit na malapit ang tukso ay hindi pa rin ako bumibigay dahil iniisip ko na ikakasal na kami. Sa totoo nga lang pwedeng-pwede na ako maghanap ng ibang babae at palitan na lamang siya ng kaya pang magkaanak. Pero hindi ko ginawa yon kasi mahal ko si Mary Ann. Pero hindi ko akalain na sa ganong edad namin ay magagawa pa rin niya na magloko, Papadudot. Kahit na alam ko na nagsasabi naman ng totoo si Ellie, ay gumawa pa rin ako ng paraan para kumpirmahin ang mga sinasabi niya. Hindi ko muna kinumpronta sina Tatay at Mary Ann gaya ng gusto mangyari ng kapatid ko.
Naghintay ako ng tamang panahon hanggang sa mabuo sa isipan ko ang isang plano. Papa Dudut, sinabi ko kay Mary Ann na mawawala ako ng ilang araw dahil may titingnan kaming lupa sa Iloilo. Pero ang totoo ay hindi naman talaga ako aalis dahil gusto ko lamang silang hulihin sa akto na may ginagawang kalokohan sa bahay habang wala ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matapos kong umalis sa bahay ay bumalik din ako kinagabihan. At pagpasok ko noon sa kwarto namin ni Mary Ann ay naabutan ko sila ni tatay na may ginagawang kamunduhan. Sa tindi ng galit ko noon ay pinalayas ko silang dalawa, Papa Dudut. Hindi ko na inisip kung may pera ang tatay ko nang umalis siya. Hindi ko kasi akalain na magagawa nila yon sa akin at doon pa sila mismo gagawa ng kalokohan sa kwarto namin ng babaeng sana'y mapapangasawa ko na. Papa Dudut, sinubukan namang humingi ng tawad ni Mary Ann pero hindi ko na siya pinagbigyan. Malinaw ang ginawa niyang panloloko sa akin at hindi ko yon kayang palampasin. Isa pa ay dinahilan niya noon na ginagayuma lamang siya ng tatay ko kaya nagkaroon sila ng relasyon. At noong alam ko nang may namamagitan sa kanila, saka lamang daw siya bumalik sa huwisyo. Siyempre Papa Dudut, hindi ko pinaniwalaan ang dahilan niya dahil para sa akin ay isang malaking kalokohang ginagayuma siya ng tatay ko. Ginusto niya na may mangyari sa kanila at mas lalong ginusto niya na magkaroon ng relasyon sa isang taong para na rin niyang ama. Ilang buwan mula nang palayasin ko si tatay ay nakarating naman sa akin ang isang masamang balita. Buti nakapunta ka. Salamat sa tulong mo. Ginawa ko lang to kasi magulang ko pa rin si tatay. Pero hindi ibig sabihin nun napatawad ko na kayo sa ginawa niyo sa akin. Maniwala ka, hindi ko naman talaga mahal yung tatay mo. Nadala lang ako sa pinapakita niyang malasakit sa akin. At anong tingin mo sa ginagawa ko sa'yo? Hindi pa ba malasakit yon? Kulang pa ba? Hindi naman sa ganun, pero minsan kasi nararamdaman ko na parang hindi na ako mahalaga sa'yo. Kahit minsan hindi mo ako sinama sa mga lakad mo. Seryoso ka ba? Alam mo naman kung gaano ka-importante yung mga lakad ko, di ba? Hindi naman ako kung saan-saan lang pumupunta, Mary Ann. Para sa trabaho yon at hindi kita pwedeng isama kasi may mga pinag-uusapan kaming confidential. Mahirap bang intindihin yun? Gusto ko lang namang maramdaman na parte pa rin ako ng buhay mo. Kailan ko ba yun hindi na iparamdam sa'yo? Kahit nga pagod na ako sa trabaho, naglalaan pa rin naman ako ng oras, di ba? Eh ano yung sinasabi ng tatay mo na may babae ka? Yan kasing hirap sa'yo eh. Masyado ka nagpapauto kay tatay. Natural, krusonada ka niya. Kaya bibilugin niya yung ulo mo para masira yung tiwala mo sa akin. Pero lagi kang may kasamang mga babae sa trabaho mo. Ikaw na mismo nagsabi, trabaho, di ba? Ano sa tingin mo yung gagawin namin sa oras ng trabaho? Marunong ako makisama. Pero alam ko kung paano ihiwalay yung trabaho sa personal kong buhay. Kaya kahit maghubad pa sila sa harapan ko, ikaw pa rin yung iniisip ko. Kaya lumalayo ako sa tukso. Pero wala eh. Nagpaloko ka sa tatay kong babaero na noon pa. At hindi ko nakasalanan kung masyadong marumi ang utak mo kaya madali kanyang nauto. Ang sakit mo namang magsalita. Minahal lang kita ng sobra kaya ako nagkaganito. Hindi. Hindi ka nagmahal ng sobra. Sadyang naghahanap ka ng iba kasi hindi ka makontento sa akin. Hindi ka pa nakahintay. Ikakasal na tayo, di ba? Mas magaan pa nga sana to sa akin kung sa ibang tao na lang eh. Pero tatay ko pa. Tatay ko pa, Mary Ann. Alam ko kung anong ginawa ko. Kung hindi na tayo magkakaayos, edi wag na tayo mag-usap. Masasaktan lang tayo sa mga maririnig natin. Bakit? Ayaw mo bang marinig mula sa akin kung gaano kakaruming babae? Tatay ko pinatulan mo. Ano bang nakita mo sa kanya? Wala. Paanong wala? Nagkarelasyon nga kayo. Kung ano man yung nagustuhan ko sa kanya, hindi mo na yung kailangan pang malaman. Kung ayaw mo na sa akin, kawalan mo yon. Ibang klase ka rin eh, no? Ikaw na yung nagkamali, ikaw pa yung mayabang ngayon. Sa ginagawa mo ngayon, hindi ka pa ba nagyayabang? Nakakaumay kang kausap. Dahil ginusto mo yung pakikipagrelasyon mo kay tatay, sige, panindigan mo. Kahit may pamilya nang naghihintay sa kanya sa Ilocos.
Anong sinabi mo? Oo, may pamilya na siya. At dahil paniwalang paniwala ka sa kasinungalingan ni tatay, wala ka na ring magagawa kahit magsisi ka pa. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Alam kong gumaganti ka lang kaya mo sinasabi yan. Kung ayaw mong maniwala, siya na mismo yung tanungin mo. Tutal siya naman yung mas pinaniniwalaan mo, di ba? Kaya sige, bahala ka na. Tingnan ko lang kung hindi ka magsisi kapag ikaw na mismo yung makakaalam kung sino sa amin yung nagsasabi ng totoo. Papadudot, kahit itanggi ni Mary Ann ay alam kong nasaktan siya sa mga nalaman niya. Ayaw niya lang ipahalata ang totoong reaksyon niya sa takot na mapahiya sa harapan ko. Kalaunan nga ay nalaman na rin niya na may pamilya na si tatay na naghihintay sa Ilocos. Matapos yun ay nakipaghiwalay na si Mary Ann at bumalik na lamang ito sa poder ng mga magulang niya at nagpa siyang maghanap ng bagong trabaho para makabawi sa kanila. Sobra kong nadismaya sa kanya dahil naloko siya ni tatay ng ganon katindi. Kung hindi lang yun nangyari, kasal na sana kami at masaya pa rin nagsasama. Aaminin kong may nararamdaman pa rin ako para kay Mary Ann ang panahon na yon, pero hindi na yon sapat para makipagbalikan pa ako sa kanya. Sa kabila ng galit ko ay nagawa ko pa rin tulungan si tatay hanggang sa makalabas na siya ng ospital. Hindi ko naman siya kayang pabayaan na lamang dahil wala rin namang kakayahan ng mga kapatid niya na tulungan siya. Sinagot ko ang lahat ng gastos at inihatid ko na rin siya sa pamilya niya sa Ilocos. Pero nilinaw ko na hanggang doon na lamang ang kaya kong gawin para sa kanya bilang anak. Sa susunod na may mangyari sa kanya o sa pamilya niya ay hindi nila ako maaasahan pa, Papadudot. Anong ginagawa niyo rito? Anak, baka pwedeng dito na ulit ako magtrabaho. Wala na kasing mapasukan doon sa atin. Hindi ko na problema yon. Natulungan ko na kayo. Hindi pa ba sapat yon? Magugutom yung mga kapatid mo. Kaya mo ba silang tiisin? Gusto ko lang kayo tulungan noon. Pero bakit parang bigla ko na lang silang naging responsibilidad ngayon? Sino bang may gustong magparami ng anak? Alam niyo naman na matandaan na kayo pero puro sakit sa ulo pa yung ginagawa niyo. Kapag nagka-problema naman, lahat na lang akin. Laging, Ram, tulungan mo naman kami. Nakakasawa rin, tay. Alam kong galit ka lang ngayon dahil sa naging relasyon namin ni Mary Ann. Nakalipas na yun. Baka naman pwede mo nang patawarin ng tatay. Akala niyo ba ganun lang yun kadali? Sige na naman anak. Kahit para na lang sa pagiging ama ko sa'yo. Pagiging ama? Pagiging ama ba? Yung nakisalo ka rin sa mapapangasawa ko? Ang baboy niyo! Alam ko namang mali yung nagawa namin kaya ka nagagalit ng ganyan. Pero matanda na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako rito sa mundo. Huwag na natin sayangin yung panahon para sa galit. Mauubos ka lang anak. At sa tingin niyo hindi pa ako naubos sa ginawa niyo? Wala na, tay. Wala na akong natitirang awa para sa inyo. Kaya kung ipipilit niyong tulungan ko pa kayo, ngayon pa lang, sinasabi ko nang wala na kayong aasahan sa akin. O sige. Kung hindi mo kayang patawarin ngayon, kahit bigyan mo na lang ako ng trabaho. Kahit ako na lang yung gumawa ng lahat ng gawain sa manukan mo, hindi na ako magrereklamo. Hindi na ho. May nakuha na akong taga-alaga sa mga manok ko. Hindi ko na kayo kailangan dito. Anong ibig mo sabihin? Pauwi mo na lang ako sa Ilocos sa ganitong kalagayan? Nawala man lang akong kapera-pera? Sino ho bang may gusto na pumunta kayo rito? Hindi ko naman kayo pinilit, di ba? Hindi mo nga ako pinilit. Pero konting konsiderasyon naman. Tatay mo pa rin ako. Wala akong tatay na kasing baboy nyo. Kaya kung ayaw nyong magkagulo pa tayo rito, umalis na lang kayo. Oh, tay! Anong ginagawa niyo rito? Ano pa? E di nanghihingi na naman ng tulong. Trabaho naman yung hinihiling ko ah. Hindi ho ba kayo nakakaintindi? Tay, umalis na lang kayo. Baka mamaya sumama pa yung pakiramdam ni kuya dahil sa inyo. Aya sige. Magkampihan kayo magkapatid. Tutal, pareho naman kayong mayabang. Makala mo kung sino. Alam ko naman po na wala kayong magandang sasabihin sa akin. Pero yung ginagawa nyo kay Kuya Ram, sobra na kayo eh. Sa dami ng naitulong sa inyo ni Kuya, nagawa nyo pa siyang traitor rin? Hindi ko kailangan ng panunumbat mo. Sino ka ba para pakinggan ko? Wag na kayong babalik dito.
Hindi na kayo katanggap-tanggap kahit bilang bisita ko na lang. Diyan na nga kayo. Wala naman pala akong mapapala rito. Buisit! Pasuyo nga ng tubig, Ellie. Parang tumaas na naman ang bibi ko kay tatay. Ang kapal na mukha niyang pumunta pa rito. Kumalma ka muna, kuya. Huwag ka na magpakagalit ng sobra. Baka kung mapaano ka pa eh. Wait lang ha, kukuha ako ng tubig mo. Malamig ba yan? Oo, kuya. Oh, okay na ba to? Kapag kulang pa, kukuha na lang ako ulit. Ayos na to. Salamat. Nga pala, kuya. Tumawag si Ate Mary Ann sa akin kahapon. Kinukumusta ka? Huwag ka na makipag-usap, Ron. Baka gamitin ka pa para makipag-ayos ulit sa akin. Pagod na ako sa mga kagaya niya. Pasensya ka na, kuya. Kung nandito lang ako kanina, hindi ko na sana pinapasok si tatay para hindi na kayo nagkasagutan. Hayaan mo na yon. Basta ayoko na siyang makita. Mula sa araw na to, hindi ko na siya kinikilala bilang ama. Papadudot nung okay pa kami ni Mary Ann ay may mga pagkakataon talaga na pinag-aawayan namin yung pagsiselos niya sa mga katrabaho ko. Hinahanap niya ang mga ito sa Facebook at ini-stalk para malaman kung palagi ko silang kinikita. Noong may nakita siyang bata sa picture na in-upload ng katrabaho ko ay inaway niya ako at pinagpilitang anak ko ang batang yon, ngunit ang katotohanan ay pamangkin lamang yon ang katrabaho ko. Kaya naman kahit gusto kong patawarin si Mary Ann ay marami akong napagtanto sa pagsasama naming dalawa. Hindi magiging maganda ang samahan namin sa pagiging selosa at mapaghiganti niya sa isang bagay na hindi ko naman ginagawa. Tungkol naman kay tatay ay nadala lamang ako ng galit sa sinabi kong hindi ko na siya tinuturing na ama. Hindi ko naman kasi mabubura sa pagkatao ko na siya ang tatay ko. Pero kung tungkol sa pagpapatawad ang usapan ay hindi ko alam kung kailangan kong kakayaning patawarin si tatay o kung dapat ko pa bang gawin yon para sa kanya. Papadudot masyado pa pong mataas ang emosyon ko hanggang ngayon. Kaya hindi ko alam kung dapat ko pa bang patawarin ang tatay ko sa ginawa niya. Gusto ko po sanang hingi ng pagkakataong ito para hingi ng payo ng mga tagapakinig ninyo, lalo na sa mga nakakaranas na rin ng pinagdadaanan ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po Papa Dudut at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. The best po kayong lahat. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Ram. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang halaga na hindi kailangang ikumpara sa iba. Kapag nangibabaw sa iyo ang inggit ay maaaring mabulagan ka at hindi mo ito makita. Ikaw kabarangay, sa anong paraan mo nakikita ang iyong halaga? Dear Papa Dudut, isang pagbati po para sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Masasabi ko po na isa ko sa mga avid listeners ninyo at laging nag-aabang ng mga bagong kwento mapa Facebook, YouTube at Spotify man. Pero kadalasan po ay sa YouTube lang talaga ako nakakapakinig dahil may pasok po kami sa school. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clea, 19 years old at taga rito lang din sa Metro Manila. Kakagraduate ko lamang po ngayon sa senior high school at excited nga po ako na mag-college. Ang kwento ko po ay nangyari bago ako graduate, Papa Dudut. Hindi naman kami mahirap, pero hindi rin naman kami mayaman. Papa Dudut, gusto ng mga magulang namin na sa private school kami ng kuya ko mag-aral. At sinikap nga po nila
na makapagtapos kami sa isang Catholic school. Sa aming magkapatid, ako yung female version ni Papa. Si Kuya naman siya yung male version ni Mama. Masasabi ko po na si Kuya yung mga charming at mas matalino, kaya parang naging madali lang sa kanya ang lahat. Kapag pinagkumpara kaming dalawa ay wala talaga akong laban sa kanya. Nung nakagraduate na ako ng junior high school ay medyo nakahinga ako dahil akala ko ay titigil na ang mga tao sa pagko-compare sa amin ng kuya ko. Pero nagkamali ako noon. May pumalit na kasi kay kuya. Pagkatapos ng bakasyon namin ay marami na agad nagbago. Lalo na sa mga kaklase ko. At isa na nga po doon yung best friend kong si Rizzy. Hindi po yun totoo niyang pangalan. Medyo katunog lang po pero nag-decide po ako na hindi na lamang po yun banggitin dito, Papa Dudut. Magkakilala na po kami mula pagkabata. Marami nga pong nagsasabi na para daw kaming kape at asukal. Siya yung asukal at ako naman yung kape na kapag pinaghalo, may isang mangingibabaw. At sa aming dalawa, ako yung may strong personality kaya lagi kong nasasapawan si Rizzy. Maputi po si Rizzy samantalang natural naman yung pagkamorena ko. Bumagay naman sa akin ang skin color ko kaya tuwing magkasama kami, ako ang mas napapansin. Pero matapos ang bakasyon namin, hindi ko akalain na malaki ang naging pagbabago kay Rizzy. Tumangkad siya ng konti at wala na ring braces. Tingin ko nga noon ay nagwo-workout din siya dahil medyo nagkaroon ng korte yung katawan niya. Kaya naman kapag magkatabi kami ay nagmumukha akong poste. Naikwento rin niya noon ang tungkol sa pag-enroll niya sa summer class ng isang theater company at sa personality development classes. Pareho naming pinangarap yon. Pero sa aming dalawa, siya lang yung nakatupad noon, Papa Dudut. Clea, oh my gosh! Hindi ka maniniwala sa nangyari kanina. Bakit? Ano ba nangyari? Eto na nga! Nakasalubong ko si Gino. Yung crush mong varsity player na di ka naman pinapansin? Shh! Ano ka ba? Dati yun. Hindi na ngayon kasi nginitian niya ako. Talaga? Taray mo ha? Hindi lang yun. Meron pa. Ano? Nagkausap ba kayo tapos naging friends na? Hindi. Iba naman to. Si PJ, naaalala mo? Yung classmate ko sa dati kong school. Nakasama ko siya sa theater. Ang galing niya kumanta. Sana nga nakasama ka para na-meet mo rin siya. Wala eh. Puro gaming lang ako sa bahay nung bakasyon. Pumunta kami sa Ilocos. Bumisita kami sa mga kamag-anak. Tapos yun, pagbalik namin, nagbasa-basa na lang ako ng books at nanood ng K-drama series. Ay, halos pa ulit-ulit lang yung ginagawa ko. Buti ka pa nga eh. Ako kasi halos wala ng time para sa mga ganyan. Nung natapos yung workshop ko, in-enroll agad ako ni Mommy sa personality development classes. Laking tulong din kaya. Kapag iniisip ko nga kung paano ako humarap sa ibang tao dati, sobrang mahiyain pala ako noon. Buti na lang kasama kita lagi. Ikaw mahiyain? Loh, san banda? Ang sama mo. Bully ka. Namiss lang kasi kita. Di naman tayo nagkita nung buong bakasyon. Kaya nga ngayon, nagulat ako na ang laki na ng pinagbago mo. Glow up yarn? Kailangan ko rin to, no? Tingnan mo, napapansin na ako ng mga crush ko. Samantalang dati, dinadaan-daanan lang nila ako. Ganon. Yun pala purpose ng pag-glow up mo na yan, ha? Parang gano'n na rin. Pero yung main reason talaga, gusto ni Mommy na maboost yung confidence ko. At syempre, hindi naman mangyayari yon kung wala akong gagawin, di ba? Oo na. Uy, si Kylie oh. Papunta yata dito. Hi, Rizzy! Ate Kylie, na-miss kita. Kumusta naman summer mo? Okay naman, pumunta kami sa Korea, then pagbalik namin dito sa Philippines, pumunta naman kami ng Siargao. Wow, nice naman. By the way, si Clea nga pala, bestie ko.
Oh, hi Clea! Siguro babad ka rin sa beach, no? Ano ka ba ate? Natural yan. Black beauty kasi siya. Talaga? Nakakainggit naman. Tingnan mo tong skin ko. Next week, wala nang silbi yung pagpapatan ko. Samantalang ikaw, forever na ganyan yung skin? Ang unfair nito Dapat ako rin. Hindi naman... Bestie, sorry ha. Pero malapit na palang mag-start class ko. Ate Kylie, punta na ako sa room namin. Okay, sige. May gagawin na rin naman ako. Bye, Rizzy! Kita na lang tayo mamaya. Papadudot na ni bago ako noon kay Rizzy. Hindi lang kasi itsura niyang nagbago kundi pati na ang ugali niya. Parang bigla siya naging ibang tao sa paningin ko. Dati kasi hindi naman siya napapansin ni Kylie na sikat sa school namin. Bukod kasi sa pagiging maganda at honor student, president din ito ng Theaters Guild. At sa pag-uusap nila noon sa harapan ko, nakakagulat na gano'n na kaagad sila ka-close. Samantalang ako kahit na ilang beses nang ipinakilala kay Kylie ay hindi talaga nito natatandaan ang pangalan ko. Hindi lang kasi yon ang unang beses na ipinakilala ako ni Rizzy dahil doon ay nasaksihan ko kung paano sila mas naging malapit sa isa't isa. Lagi nang inaaya ni Kylie ang best friend ko. At syempre isinasama naman niya ako. Ang kaso madalas akong ma-OP dahil hindi naman ako nakaka-relate sa mga pinag-uusapan nilang dalawa. Kung nagulat ako na mabilis lang naging malapit sa isa't isa sina Rizzy at Kyla, mas nagulat ako noong magsimula ng pansinin ni Archie ang best friend ko. Mutual crush namin si Archie at may usapan kami na kung liligawan man ito ang isa sa amin ay if-friend zone lang namin ito. Naniniwala kasi kami na forever na kaming magiging mag-best friend. Kaya naman nagulat na lamang ako sa mga naikwento ni Rizzy nang minsan niya ulit akong isama sa cafe kasama si Kylie Papadudut. Girl, sorry talaga hindi ako nakarating nung Sunday. So, ano nangyari nung nag-meet kayo ni Archie? Ayun, napahaba yung kwentuhan namin. Di ko nga ina-expect na kakausapin niya ako eh. Siyempre naman no, malakas kaya ako sa kanya. Na-curious nga siya nung sinabi ko na ipapakilala ko sa kanya yung favorite kong estudyante dito sa school. Talaga? Sinabi mo yun? Oo, sinabi ko yun. Totoo naman na ikaw ang favorite ko rito sa buong school natin, no? Bakit ako? I mean, anong nakita mo sa akin para maging favorite mo ko? Simple lang. Maganda ka, tsaka confident. Marami tayong pagkakapareho. Parang nakikita ko nga yung sarili ko sa'yo nung ganyang age pa lang ako eh. And I'm sure marami pa tayong pagkakasunduan. Sure ako dyan. Si Clea kaya, Ate Kylie? Anong masasabi mo sa kanya? Well, hindi ako magpapaka-plastic sa'yo, Clea. I know hindi pa kita ganun kakilala, pero sa inyong dalawa, mas mapapansin talaga si Rizzy. Excuse me lang pero hindi naman ako uhaw sa atensyon. Oh, wag kang magsungit. Wala pa akong sinabing mali Sinabi ko lang yung totoo. Alam mo, dapat tanggap mo rin na hindi mo lahat mapiplease. Lalo na sa itsura at... Never mind. Alam ko, kasi kung di ko tanggap yon, nagpapakadesperada na ako para mapalapit sa'yo. Kaso di ako ganun eh. Di naman ako pasikat at pabida. Girls, chill. Baka mamaya magkasabunutan na kayo niyan. Uy, bestie, wag mo na kasi masyadong siniseryoso mga sinasabi ni Ate Kylie. Sabihin nyo na lang kasi kung ayaw nyo nandito ko. Di naman yung gano'ng kahirap, diba? Bestie, please? Isa ka pa eh. Sana di na ako sumama dito. Okay. Change topic na lang tayo para walang umalis. Anyway, ano na nga ulit yung nangyari sa pag-uusap niyo ni Archie? Ilang beses ko na siyang inaya na makipag-meet sa'yo pero wala pa siyang time nun eh. Ayun. Kinilala namin yung isa't isa. Tapos nalaman ko nga na wala na pala sila ng girlfriend niya. Talaga? Totoo. Kasi kung sila pa daw nung girlfriend niya, malamang hindi siya makikipag-meet sa akin.
Aminin mo, gusto mo siya, no? Ha? Hindi naman sa gusto agad. Parang ano lang. Pero kahit hindi mo aminin, halata naman sa'yo, no? Paano kung ligawan ka niya? Papaligaw ka ba? Siguro. Yan! Ganyan dapat yung sagot! Kasi alam mo, bagay kayo. Talaga? May nakakalimutan ka yata, bestie? Ha? Anong nakalimutan? Mukhang nakalimutan mo na nga. Ano ba kasi yun? Share niyo naman. Ha? Wag na, hindi naman importante yon. Di naman pala importante, sinisingit mo pa. Wag na natin pag-usapan yun. Fine! So, sinabi ba ni Archie na may nililigawan na siya ngayon? Wala pa, pero meron na daw siyang gustong ligawan. Oh my gosh! Sino kaya yun? Sabi niya, nasa tabi-tabi lang daw. What if ikaw yun? Ay! Girl, grabe ang saya-saya ko para sa'yo! Papadudot halos napanisa na nga ako ng laway habang nag-uusap silang dalawa na parang hindi nila ako kasama. Hindi ko man aminin, alam ko na sinasadya rin nila yon. Lalo na si Kylie. Pero nasaktan ako sa parte na parang naging katulad na rin ni Kylie ang best friend kong si Rizzy. Alam ko rin na hindi naman talaga niya nakalimutan yung usapan namin tungkol kay Archie. Pero sinadya niyang magmaang-maanga noon para hindi maudlot yung pagpapabida niya. Laging ganon ang eksena sa buong school year namin noong grade 11. Madalas na naming makasama sina Kylie at Archie pero halos hindi naman nila ako pinapansin. Para lang akong hangin noon tuwing magkakasama kami. Pero dahil mahalaga rin para sa akin ang best friend ko, ay tinis ko na lamang ang hirap ng pakikisama sa mga bago niyang kaibigan. Isa pa ay alam ko rin naman, nag-graduate na sina Kylie at Archie kaya darating din yung panahon na kaming dalawa na lamang ulit ang laging magkasama. Gaya ng inaasahan ko, nagkaroon ng relasyon sina Rizzy at Archie. Hindi ko na ipinaalala pa sa kanya yung usapan namin dahil ayokong makaapekto yon sa sayang nararamdaman niya. Inalis ko na lamang sa isipan ko na hinahangaan ko rin ang boyfriend niya para hindi yon maging issue sa aming dalawa. Pero hindi rin naman nagtagal ang relasyon nila, Papa Dudut. Hindi raw kasi naniniwala noon si Archie na may patutunguhan ang relasyon ng isang college at isang high school student. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na nakipagbalikan pala si Archie sa ex-girlfriend nito. Si Kylie naman ay parang nakalimutan na rin noon si Rizzy. At syempre hindi ko siya iniwan. Sa mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot akala ko po noon na ituloy-tuloy na yung pagiging maayos ng friendship namin ni Rizzy. Pero parang may gusto talaga siya noong patunayan. Noong mag-grade 12 na kami, bigla rin siyang nagkaroon ng interes sa student council. Hindi na rin naman ako nagulat noong nanalo siya bilang president dahil mula nang maging close sila ni Kylie ay marami na rin talagang nakakakilala sa kanya. Bukod pa roon ay siya rin ang pumalit na president ng Theaters Guild. Naging contributor din siya sa mga school paper. May mga araw na hindi ko na siya makausap sa sobrang dami ng activities niya. Sinubukan ko namang makisabay pero wala talaga akong hilig sa pagsusulat. Ayoko rin gumastos para sa campaign materials sa pagtakbo sa student council. At pagdating naman sa pag-arte, wala talaga akong interes doon, Papa Dudut. Sa Glee Club lang talaga ako nagka-interes pero bilang isang singer lang. Ayaw ko ring maging soloista kaya kahit doon ay konti ang naging kaibigan ko. Halos wala rin pumapansin sa akin doon maliban lang sa mga lalaki at mga tomboy na gustong magtanong tungkol kay Rizzy. Tinatanong nila kung pwede raw ba silang manligaw
sa best friend ko. Pero lagi ko na lamang sinasabi na busy pa siya at walang panahon sa ganung bagay, Papa Dudut. Grabe sobrang busy mo na. Ngayon na lang kita ulit nakasabay kumain. Dami kasing activities. Alam mo naman kapag president ng student council. Hay, may theaters guild pa. Masyado mo naman kasing kinareer lahat. Kailangan kong gawin yun. May kailangan akong patunayan. Huh? Kanino naman? Sa pagkakaalam ko, di ka naman pinipressure ng parents mo. Tsaka, dun pa nga lang sa naging president ka, malaking achievement na yun eh. Hindi pa enough yun, bestie. Bakit hindi? Magaling ka na nga eh. Marami na rin nakakakilala sa'yo. Alam ko, pero marami pa akong gustong ma-achieve. Ikaw ba, ayaw mong makilala ka dito sa school? Dapat nga tumakbo ka rin para maging student council officer eh. Wala akong budget para sa campaign materials. Kung ayaw mo yon, bakit di mo itry sa ibang club para maging active ka rin? Boring naman kung sa glee club ka lang. Bestie, masaya na ako doon. Okay na ako sa ganito. Hindi ko naman kasi kaya yung ginagawa mo. Kala mo lang hindi mo kaya. Tignan mo ako. Ganyan din mindset ko dati, di ba? Magkaiba tayo. Tsaka, ibang-iba ka na ngayon. Parang wala ka nang di kayang gawin. Hindi ka ba napapagod? Napapagod. Siyempre tao pa rin naman ako, no? Pero dito ako masaya. Alam mo, may naisip na ako para sa ating dalawa eh. Ano yun? What if i-push natin na makapasok sa top 3? Seryoso ka ba, bestie? Di ba, masaya naman tayo kahit top 10 lang? Okay ka na dun? Alam kong magandang goal naman yung sinasabi mo, pero hindi kasi madali para sa akin, bestie. Magkaiba tayo. Paanong magkaiba? Matalino ka rin naman ah. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano kasi, hindi lang naman pag-aaral yung inaatupag ko kahit nakauwi na sa bahay. Marami ding gawain doon. Di katulad sa inyo na merong kasambahay. Pwede mo pa rin naman i-manage yung oras mo para mas makapag-focus ka sa pag-aaral. Hindi yun ganun kadali, bestie. Tsaka kung ipupush ko yung top 3 na yon, hindi maiiwasan doon yung mapagastos. Di naman kami mayaman eh. Sinikap lang talaga ng mga magulang namin na makapag-aral sa private school. Kaya magkasama tayo dito. Nagigets naman kita sa part na yan. Pero sayang kasi eh. Marami ka pa sanang pwedeng gawin. Okay na ako sa ganito. Masaya na ako kung makakapasok pa ako sa top 10. Pero yung top 3, parang imposible pa. Ay, bahala ka nga. Basta ako, sisikapin kong magkaroon ng major achievements bago man lang matapos tong school year. Support na lang kita. Ano pa nga ba? Baka naman iniisip mo na ayaw ko lang talaga makipagsabayan sa'yo. Hindi ko lang talaga kaya yung gasto sa mga ginagawa mo. Nakakaintindi rin naman ako, bestie. Pero kung gugustuhin mo rin naman talaga yon, magagawan mo ng paraan eh. Bestie naman. Fine! Di na kita pipilitin. Papa Dudut, gustong gusto ko rin na makapasok sa top 3. Pero gaya nga po ng sabi ko kay Rizzy, hindi yun ganon kadali. Magastos po kasi talaga kapag nasa private school, lalo na kapag may mga extracurricular activities. Pero dati naman ay kontento na kaming dalawa sa top 10. Sapat na rin yung makasama kami kahit sa isang school activity lang para masabi na merong sinalihan. At aaminin ko na maganda naman yung goal ni Rizzy. Pero marami kaming pagkakaiba sa mga bagay-bagay. Mas madali para sa kanya na mag-focus sa goal na yon kasi mayaman sila. Hindi niya kailangang magtipid gaya ng ginagawa namin. Pag-uwi niya may kasambahay na mag-aasikaso sa kanya. Sa amin ay wala. Kami rin mismo ang maghuhugas ng kinainan namin. Kami rin ang magluluto, maglilinis ng bahay at kahit sa paglalaba. May schedule din kami. Ginagawa ko naman ang lahat ng time na yon para hindi na may kumpara pa sa kapatid ko, Papa Dudut. Sinusunod ko naman lahat ng gusto nila para sa akin. Dahil maganda pa rin naman yung performance ko sa school. Inaasahan ko noon na ma-appreciate na yon ng nanay ko.
hanggang sa magkaroon ng meeting ang mga magulang para i-announce ng advisor namin kung sino-sino ang pumasok sa amin sa top 5. Galing naman ni Rizzy, anak. Magkaibigan kayo nun, di ba? Opo, mag-best friend pa nga eh. Tsaka magaling po talaga siya, ma. Active din kasi siya dito sa school. Sa narinig ko kanina, president pala siya ng student council. Opo ma. Siya rin yung president ng Theaters Guild. Naku, marami pala talaga siyang inaasikaso, no? Napakasipag na bata. Kahit anak mayaman, nagsisikap talaga siya na magkaroon ng malaking achievement. Isipin mo yun, busy siya pero pasok pa sa top 5. Malaking tulong din po kasi na nakakasali sa mga activities eh. Ikaw ba, wala kang sinasalihan? Meron naman po ma, pero hindi kagaya ni Rizzy na sinasalihan lahat. Magastos kasi yung iba. Wala naman yan sa gastos, anak. Pagsisikapin mo talaga, walang imposible. Tignan mo siya, oh. Ang ganda-ganda niya. Ang saya niyan tignan. Top 6 ka dati, tapos top 8 siya. Pero ngayon top 5 na siya. Nakakabilib naman talaga yung dedikasyon niya sa pag-aaral. Swerte ng mga magulang niya sa kanya. May tutor naman siya, kaya mas napataas niya pa yung grades niya. Ganun ba? Eh di magpa-tutor ka sa kuya mo. Malaman, nakikita niyo pa ba si kuya sa bahay? Paano pa ako magpapaturo sa kanya? Ay, sa bagay. Busy rin kasi yung kuya mo. Hindi madali yung ginagawa niya kasi siya na nagpapaaral sa sarili niya. Ayaw niya kasi maging pabigat sa amin ng papa mo. Para daw mapagtuunan pa namin yung pagbabayad ng tuition mo at saka syempre yung baon mo araw-araw. Alam ko naman po yun, ma. Kaya nga hindi na ako sumasali sa mga extracurricular activities eh. Kahit nga sa field trip, hindi na ako sumasama. Oh, nagtatampo ka ba anak? Pasensya ka na ha. Sapat lang kasi para sa tuition mo yung kaya namin ng papa mo. Alam mo naman na hindi rin kalakihan yung sweldo namin, di ba? Hindi naman po yun issue sa akin, ma. Mabuti naman kung ganon. Naktignan mo oh, daming kumakausap kay Rizzy. Mukhang sikat talaga siya rito sa school nyo ah. Ibang-iba na siya. At least siya nakalabas na sa comfort zone niya. Kausapin niyo na rin po kaya. Ayan na siya oh, papunta na rito. Hi, tita! Uy, bestie, congrats sa atin ha! Iha! Congratulations! Nasaan nga pala yung parents mo? Hindi po nakapunta eh. Hectic po kasi sked nila. Oh, sayang naman. Pero congrats pa rin sa'yo ha. Ang galing-galing mo naman. Thanks, tita! Magaling din naman po si Clea. Sayang lang kasi hindi siya nakapasok sa top 5. Sabi ko nga po sa kanya, i-push namin na makapasok sa top 3 eh. Kaso ako lang yung may pag-asa ngayon na ma-achieve yun. Ipagpatuloy mo lang yan, Iha. Malayo mararating mo sa pinapakita mong dedication sa pag-aaral. Ganun nga po. Marami pa po kasi akong gustong ma-achieve at gustong gawin bago matapos yung school year. Mabuti yan, Iha. Napakaswerte ng parents mo sa'yo. Papadudot, hindi ko maiwasang magtampo sa nanay ko nang iwanan niya ako doon para makipag-usap kay Rizzy. Ipinakilala niya ang nanay ko sa mga kapwa niya officers at iba pang nakakakilala sa kanya para ipakita kung gaano siya kasipag bilang isang estudyante. Best friend ko siya, kaya masaya ako sa mga achievements niya. Pero nang time na yon ay nakaramdam naman ako ng inggit. Tahimik akong humihiling na sanay ako naman yung pansinin ng nanay ko. Naging bukang bibig niya noon si Rizzy at halos marindi na ako sa mga naririnig kong papuri para sa best friend ko. Hindi man kasi direktang sabihin ni mama, pero alam ko na pinagkukumpara niya kaming dalawa. Akala ko ay doon na matatapos ang pagngingit-ngit ng kalooban ko. Pero nagulat ako nang imbitahan ni mama si Rizzy para mag-dinner sa amin. Tuwang-tuwa naman noon pati ang tatay at kuya ko nang makausap din nila ang best friend ko.
Panay ang tanong nila tungkol sa buhay niya na parabang galing siya sa abroad at matagal nang hindi nakikita. Ilang ulit pang sinabi ng nanay ko na driver pa ni Rizzy ang naghatid sa amin pauwi sa bahay. Matapos ang araw na yon, nagbago na yung tingin ko kay Rizzy. Pero nag-guilty rin ako dahil ganon pa rin naman siya sa akin kahit na marami siyang kaibigan. Nag-aaya pa rin siya tuwing weekend sa paborito naming coffee shop at siya rin ang laging taya. Pero minsan ay may mga kasama kami mula sa student council o kaya naman ay sa theaters guild. Pinipilit kong maging masaya. Para sa kanya pero totoo lang. Inggit na inggit ako sa buhay na meron siya. Mas lalo pang nadagdagan ang pagkabwisit ko sa narinig kong usapan ng mga kaklase namin noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nasa comfort ako noon nang marinig ko ang usapan ng mga kaklase ko. Nung una ay si Rizzy ang pinag-uusapan nila. Tungkol yon sa schoolmate namin na gustong manligaw sa kanya na sina Justin at Lance. Mag-best friend ang dalawang yon. Balak daw kasi sanang ligawan ni Lance si Rizzy, pero bago yon may nagugustuhan na raw ito dati at nabanggit nga nila ang pangalan ko. Hindi ko napigilang mainis nang sabihin nila ang si Rizzy yung dapat ligawan at hindi ako. Wala naman sanang problema doon pero sa pagkakasabi nila, para na rin nilang nilait ang itsura ko. Sa best friend ko raw dapat manligaw yung mas gwapo at hindi sa akin. Hindi ko gusto yung pakiramdam na naiinis ako kay Rizzy dahil sa pagkukumpara ng mga tao sa aming dalawa. Siya na lang kasi palagi ang napapansin. At sa aming dalawa ay mas deserve ng best friend ko lahat ng mas magandang bagay kesa sa akin. Unang-una, pinagkukumpara kami sa itsura. Ang hirap kasi sa ibang Pinoy, porque mas maputi, yon ang mas maganda para sa kanila. Sa kulay sila ng balat nagbabase. Parang nawawalan ako ng halaga kapag siya yung kasama ko. Kahit kasi sa pamilya, mas bida si Rizzy. Lahat ng appreciation na kailangan ko para lumakas ang loob ko ay nawala ng dahil sa kanya. Hanggang sa mapag-usapan namin ang tungkol doon. Bakit parang tahimik ka masyado ngayon, bestie? May iniisip lang. Problema ba? Ano pa nga ba? Ayaw nga naman magsaya ako kung may problema ako, 'di ba? Uy, grabe. Nagtatanong lang naman ako. Ano ba kasi yun? Baka may maitulong ako. Wala yun. Nakakahiya naman kung idadamay pa kita doon. Bakit nga pala di mo kasama yung mga new friend mo? Bakit ko naman sila isasama? Bonding natin to. Minsan ko lang naman sila isama dito sa cafe. Nagtatampo ka ba? Ha? Hindi ah. May narinig lang kasi ako na di ko nagustuhan. Tungkol saan? Sa ating dalawa. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko yung mga kaklase natin sa comfort room last time. Pinag-uusapan ka nila. Tapos, ano pang sabi nila? Gusto ka raw ligawan ni Lance. Pero bago yon, may nauna pa raw siyang nagustuhan. Sino naman daw? Sino pa? Di ako. Tapos sabi nila… Tapos sinabi nila na ako ang mas dapat na ligawan ni Lance, ganun ba? Ganun na nga. Ay, sabi ko na kaya ka naiinis kasi pinag-compare tayong dalawa. At sa comparison na yon, ako yung the better one, tama? Paano mo naman nalaman yan? Bestie, kahit busy ako, friend mo pa rin ako, no? At nanonotice ko pa rin yung ganong bagay. Kala ko kasi wala ka nang pakialam eh. Grabe ka naman. Ganon ba talaga ang tingin mo sa akin? Naging busy lang talaga ako sa school. Pero 'di ba, nagkakasama pa rin naman tayo. Hindi naman tayo nagbago, 'di ba? Okay naman tayo. Ikaw, okay ka. Masaya ka kasi napapansin ka na ng lahat. Marami ka nang na-achieve. Ako? Eto pa rin. Pati nga parents ko, ikaw na yung gustong-gusto eh. Bukang bibig ka nila. Alam mo, kung mayaman lang ako na kagaya mo, nagawa ko rin sana lahat yun. Madali rin sana para sa akin na makapasok sa top 5. Naiinis ka ba kasi na-achieve ko yung mga yon? Hindi. Masaya ako para sa'yo, totoo yun.
Proud nga ako sa'yo eh. Naiinis lang ako sa mga tao na lagi na lang tayo pinag-compare. Yung kapag magkasama tayo, parang wala lang ako. Sa lahat, ikaw yung mas magaling. Mas dapat maging ganito, ganyan. Nakakainis na. At sa tingin mo ba kasalanan ko kaya nangyayari yun? Kasi dapat na kontento na lang ako sa top 10 at sa pagiging mahiyain ko? Ganun ba, bestie? Bestie, hindi. Deserve mo naman yan eh. Kaya nga sabi ko, di ba, masaya naman ako para sa'yo. Kung naiinggit ka, ilugar mo naman, bestie. Kasi wala naman akong ginagawa na makakasama sa'yo. Hindi ko kontrolado yung ginagawa nilang pagkukumpara sa atin. Wala ako doon every single minute para sawayin sila. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga napigilan yung emosyon ko. Alam mo naman na, ang hirap kapag limitado lang yung pwede mong gawin, di ba? Oo na, naiinggit ako. At alam ko ring mali yun, kaya sorry. Ay, hindi nga natin dapat ito pinagtatalunan eh. Malapit nang matapos yung school year at di natin sure kung magkakasama pa rin tayo sa iisang university. Kaya sana maging okay tayo. Sorry talaga, bestie. Sige na. Sorry din na naramdaman mo yon dahil sa akin. Okay na tayo? Kung okay ka, ganun din tayo. Papadudot, naging okay naman kami ni Rizzy pagkatapos ng maliit na pagtatalong yon. Nag-exam na rin kaming lahat sa iba't ibang school at syempre kasama na doon yung top 5 universities sa Metro Manila. Alam ko naman na nasa kinikita ng magulang ko ay mas realistic na makapag-aral ako sa isang state university. Pero dahil nakapasok si kuya sa isa ring kilalang university at nagka-scholarship pa, pinangarap ko rin na makapag-aral doon. Pareho kami ni Rizzy na pangarap ang university na yon. Gaya ng inaasahan ko dahil may pera si na Rizzy ay nakapag-exam siya sa 5 top universities. Nang magkaroon pa ng pagkakataon ay dinala rin siya ng magulang niya sa Cebu para makapag-entrance exam sa isa ring kilalang university doon. Ako naman bukod sa 2 mamahaling eskwelahan. Nag-exam din ako sa 2 state university. Magkakasunod na buwan ang dumating ang results mula sa iba't ibang school. Gaya ng inaasahan ko, nakapasa si Rizzy sa halos lahat ng pinag-examan niya maliban lang sa State University na gusto ng halos lahat ng incoming college students. Laking gulat ko naman dahil nakapasa ako roon. Pareho naman kaming nakapasa sa mga mamahaling eskwelahan, kaya nag-apply ako kaagad para sa scholarship. Kapag nakapasa ako, kahit papaano ay may pagmamalaki ako sa mga magulang ko. Pero sa kasamaang palad, hindi ako nakapasa sa scholarship. Kaya sinabi ng mga magulang ko na huwag na lamang ako doong mag-aral, papadudot. Bestie, please, tahan na. Maganda pa rin naman yung papasukan mong university. Pero hindi ako nakapasa dun sa gusto kong school. Magkakahiwalay na rin tayo nun. Eh ano naman, magandang school pa rin kaya yon kahit state university pa yon. Madali kasi sa'yong sabihin yan kasi nakapasa ka sa 5 choices mo. Sa 5, Rizzy. Tapos afford mo pa kahit alin dun. Samantalang ako, dun ako mapupunta sa second choice ko. Pati nga course eh. Second choice ko lang din yun. Ano ka ba, Clea? Nakapasa ka sa pinakamagandang state university dito sa Pilipinas. Kaya hindi ko maintindihan kung ano pang kinaiinis mo. Kung nakapasa nga lang ako doon, mas pipiliin ko yun eh. Tapos ikaw, hindi ka pa masaya? Napaka-unreasonable mo naman. Ako? Unreasonable? Alam mo ba kung gaano ko kagusto na makapasok sa top 3 sinasabi mo? Pero hindi ko kaya yung mga gastos para makipagsabayan sa inyo. Pero sa'yo, madali lang yun. May pera ka eh. May tutor ka pa. Sa tingin mo, napasama lang ako sa top dahil may tutor ako? Clea, pinaghirapan ko yon. Nandun na tayo sa may advantage ako dahil doon. Pero kailangan ko pa rin pagsikapan lahat. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako kapagod palagi? Ginusto mo yan eh. Dati naman sapat na sa atin na makapasok tayo sa top 10 pero naghangad ka pa ng sobra. Para ano? Para mapansin ka ng lahat? Well, congrats! Kasi sikat ka na. Pati nga yung usapan natin nung tungkol kay Archie nakalimutan mo na eh. O baka naman mas tamang sabihin na kinalimutan mo. Talaga ba?
Yun pa rin ang issue mo? My gosh, Clea, ang tagal na nun. Tsaka hindi rin naman kami nagtagal ni Archie, di ba? Alam mo, kaya ka nagkakaganyan kasi hindi mamatay-matay yung inggit mo sa katawan. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Sa bagay, paano mo nga naman maiintindihan paborito ka ng lahat? Puring-puri ka lagi ng mga teacher natin. All eyes sa'yo yung mga schoolmate natin. At pati mga magulang ko, ikaw yung gusto. Kasi nga naman, pasok sa top 5. President ng Student Council, President ng Theaters Guild. Sa madaling salita, bidang-bida ka sa lahat. Pabida ka eh. Wow naman sa pabida! Kasalanan ko ba na ginusto ko na mag-improve pa? Alam mo kasi kung gugustuhin mo talagang makapasok sa top 5, kaya mo eh. Kasi kapag gusto, laging may paraan. Pero ikaw, pinili mo na makontento na lang sa top 10. Talaga? Di congrats sa Student of the Year na enjoy yung nakukuhang atensyon. Sa narinig ko ngayon sa'yo, gets ko na. Gets ko na kaya mo ipagpalit yung friendship natin sa pagiging pabida mo. Kung gusto mo, doon ka na tumira sa amin eh. Para ikaw na lang ang anak ng mga magulang ko. Total, gustong-gusto ka naman nila, diba? Naririnig mo ba yung sarili mo? Mula elementary tayo, ikaw na yung nagdadala sa akin. Kasi nga 'di ba mahiyain ako noon? Tapos ikaw yung malakas ang loob sa ating dalawa? Kaya akala ko magiging proud ka sa akin. Akala ko magiging masaya ka sa lahat ng achievements ko. Para sa'yo na naman. Ikaw na naman. Kung alam mo lang kung gaano ka kaswerte, hindi ka mag-iisip ng ganyan. Ni minsan ba nakita mo yung parents ko dito sa school? Wala sila lagi, 'di ba? Si Yaya lang yung lagi kong kasama. Siya yung pinakikisuyuan para samahan ako dito sa school kapag kailangan ng presence ng magulang. Samantalang ikaw, never nawala yung nanay mo. So ngayon pinapalabas mo na napakaswerte ko sa mga magulang ko? Wala nga silang ginagawa para tumaasweldo nila eh. Hanggang ngayon nagtitipid pa rin kami. Tapos ayun, bidang-bida na sa kanila si kuya, dumagdag ka pa. Then sorry. Sorry kung akala mo inagaw ko sila sa'yo. Masaya lang kasi ako noon na naramdaman ko sa kanila yung pagiging magulang sa akin kahit saglit lang. Alam mo ba kung bakit nasabi ko na swerte ka sa kanila? Kasi mapopromote na sana sila eh. Pero hindi nila tinanggap kasi kakailanganin na rin nilang magtrabaho kahit weekends. Ayaw nila na mawala ng time sa'yo, sa inyo ng kuya mo. Samantalang ako, kahit na mismong graduation day, walang pupunta para sa akin. Tapos yung sinasabi mo na all eyes sa akin yung mga classmate natin? Clea, alam naman nila na medyo masungit ka. Pero pinapakilala ko pa rin sa'yo yung mga nagiging ka-close ko. Tapos anong ginagawa mo? Hindi ka man lang umingiti na parang pinaparamdam mo na ayaw mo sa kanila. Kaya wag mo isisi sa akin na natutuwa sila sa akin at hindi sa'yo. Kasi sa totoo lang, ikaw yung may gusto na maging ganyan ka. Hindi ako. Nagulat ako sa narinig ko noon mula kay Rizzy Papadudut. Pero nagalit din ako. Sa katunayan, dumating at lumipas ang graduation namin na hindi kami nag-uusap. Hanggang ngayon, the first semester na namin, natuloy siya sa mamahaling university. Ako naman sa State University talaga pumasok at isa ring scholar. Pero aaminin ko na ngayong wala na ako sa private school. Nakahinga na ako ng maluwag dahil hindi ko na kailangang umastang mayaman. Pero tuwing nakikita ko ang mga post ni Rizzy sa Facebook, parang bumabalik sa akin yung naging huling pag-uusap namin. At tuwing naiisip ko yon ay napapahiya ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman sa pagkakaibigan namin ni Rizzy. Aminado ako na medyo masungit nga ako noon at palaban din. Pero naisip ko rin kung kailangan ko nga ba talagang magbago para sa ibang tao. Wala naman akong sinabi na gusto kong maging mahiyain si Rizzy habang buhay. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa niyang kaibiganin yung halos lahat ng estudyante sa school namin. Siguro'y nasanay lang din ako na kaming dalawa lang yung magkaibigan. Baka nga naging selfish talaga ako, Papadudut. Sa ngayon ay hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko dahil hindi pa rin kami nagkakaayos ni Rizzy. Sana po ay makahingi rin ako ng payo sa mga nakikinig ngayon.
Hanggang dito na lamang po muna, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng kwento ko. Taos-pusong nagpapasalamat din po ako para sa Barangay LS sa patuloy na pagbibigay ng pagkakataon sa amin na makapagbahagi ng kwento dito at mapakinggan pa ng libu-libong mga listeners ninyo. God bless Papa Dudut at mabuhay ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Clea. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever